Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang lakas ng loob ay kinakailangan upang maisakatuparan ang isang layunin. Ito ang dahilan kung bakit ang taong pinanghihinaan ay dapat na may mga kasamang nagpapalakas ng loob sa kanya sa oras ng pagsubok. Ito ang ginawa ng Diyos nung tinawag niya si Josue bilang kahalili ni Moises. Ang pangunguna sa bayang Israel ay napakabigat na tungkulin. Subalit may paraan ng Panginoon upang marating ni Josue ang tagumpay. Iyan ang ating matatagpuan sa unang kabanata ng Josue, 1 hanggang 9 na talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Sa aklat ng Henesis ay tinutukoy kung paano isinilang ang bayang Israel. Sa aklat naman ng Exodus ay sinasabi na sila ay pinili ng Diyos na natatanging bayan. Sa aklat ng Levitico ay napag-aralan natin ang tungkol sa kanilang pagsamba. Ito ay tumutukoy sa mga paring Levita. Ang aklat na ito ay tungkol din sa pagkatubos, pagpapawalang sala at pagpapatawad. Sa aklat ng Bilang naman ay ang kasaysayan ng mga Israel sa ilang. Sa aklat ng Deuteronomio ay ang pangalawang pagbibigay ng kautusan at sa aklat ng Josue na ating pag-aaralan ngayon ay matutunghayan natin ang pagpasok ng mga Israelita sa lupain na ipinangako ng Diyos. Dito sa aklat ni Josue ay makikita natin na naging ganap ang pagkakatubos ng Israel na nagsimula pa sa aklat ng Exodo. Pagkalipas ng mahabang panahon ng paglalakbay sa ilang, dumating din ang pahintulot upang sakupin ng mga Israelita ang lupang pangako. Ang aklat ng Josue ay kasaysayan ng pananakop. Sa aklat na ito, ipinakita ng Diyos bilang matapat na Diyos ng isang bayan at Diyos ng pakikipagdigmaan. Ang kasaysayan ng mga Israelita dito sa Josue ay nagsisimula sa pagtawid nila sa Ilog Jordan at sa madugong labanan ng pagsakop nila sa Jericho. Isinalaysay dito kung papaano na ang hukbo ng Hebreyo ay nagpatuloy mula sa Libis Jordan hanggang sa mabundok na lugar upang sakupin ang Hay, at sa pamamagitan ng pandaraya ng mga Gibeonita, naging kapanig sila ng Israel. Dito makikita natin ang katagumpayan na ginawa ng Diyos sa bayang Israel sa pamumuno ni Josue. Inilarawan din sa aklat na ito ang pagkakabahabahagi ng lupain sa mga lipi at kung papaano nakipagtipan ang bayang Israel upang paglingkuran magpakailanman ang Diyos na nagpakita ng kapangyarihan sa kahanga-hangang pamamaraan. Ang pangunahing pangyayari sa aklat na ito ay hindi ang kanilang kasaysayan kundi ang kanilang pananampalataya. Ngayon ay tunghayan muna natin ang talambuhay ni Josue. Ang pangalang Josue ay nangangahulugan ng magliligtas si Yahweh. Sa Bagong Tipan, katumbas ng pangalan niya ang pangalan ni Jesus. Makikita sa katauhan ni Josue ang katapangan, pagtitiwala sa Diyos, tagapamuno, pagiging listo at katapatan. Siya ay isang tagapagligtas, hindi lamang sa kanyang pangalan kundi pati sa kanyang gawa. Minsan, may nagsabi na ipinakikita sa katauhan ni Josue na ang isang di pangkaraniwang tao na may di pangkaraniwang kakayahan. Ito ang tagapanguna ng simbahan. Hindi niya tinanggap ang kanyang panawagan sa pamamagitan ng mga pangkaraniwang hiwaga, subalit sa pamamagitan ng pagkakakilala niya sa Diyos. Siya ay sadyang inihanda upang maging tagapanguna. Sa aklat na ito, marami tayong makikitang angkop na aral para sa mga mananampalataya sa ating panahon. Halimbawa, ang ipinangakong lupain sa kanila ay hindi langit, sapagkat ang langit ay walang pag-aaway, digmaan at pananakop. Ang langit ay tatanggapin natin bilang biyaya ng Diyos.
kaugnay ng aklat ng Bagong Tipan ay ang sulat ni Pablo sa mga Epeso, kung saan makikita natin ang bawat mananampalataya ay pinagpala ng mga espiritual na pagpapala. Ang mga pagpapalang ito ay hindi makukuha sa pamamagitan ng sariling lakas, subalit sa pamamagitan ng lakas ng Espiritu Santo sa buhay ng taong nagtitiwala sa Diyos. Ang aklat ng Josue ay isa lamang halimbawa na nagpapakita ng pamamaraan kung paano tatanggapin ng isang mananampalataya ang mga pagpapala na ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Basahin po natin ang Kabanata 1, Talata 1. Nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na lingkod ni Moises na sinasabi. Ang unang talata ng Josue, kung ating pag-aaralan, malalaman natin na parang karugtong ng huling kabanata ng Deuteronomio. Sa talata 2 ay ganito naman po ang ating mababasa. Si Moises na aking lingkod ay patay na, tumindig ka at tumawid sa hordang ito. Ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Patay na ang aking lingkod na si Moises. Tulad ng napag-aralan natin, si Moises ay naging bahagi lamang ng Diyos sa kanyang dakilang kalooban. Sa pagkakataong ito, makikita natin na walang makapagsasabi na siya ang pinakamahalaga sa gawain ng Diyos. At kung wala ako, ay walang mangyayari. Ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy hanggang sa panahong loloobin niya. At sa bawat pagkakataong pumipili siya at tumatawag ng iba't ibang tao na magpapatuloy ng dakilang gawain. Inihahayag din sa talatang ito na ang lupain na kanilang sasakupin ay ipinagkaloob na sa kanila ng Diyos. Ipinangako ito kay Abraham at sa kanyang lipi, at paulit-ulit itong ipinahahayag ng Diyos sa aklat ng Henesis. Sa Josue 1, talata 3 ay sinabi, bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Ipinagkaloob na ng Diyos ang lupain sa kanila. Sa kanila na ito ay kanilang pag-aari. Subalit ang magiging kagandahan ng lupaing ito ay ayon sa kanilang pananakop. Ang lahat ng matatapakan ng kanilang paa ay mapapasa kanila. Kung ihahambing natin ang sinabi ng Epeso, unang kabanata, 2 talata, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan. Tayo man ay pinagpala ng mga espiritual na mga pagpapala. Subalit, kakaunti sa mga mananampalataya ngayon ang nagsusumikap na makuha ang mga pagpapalang ito. May isang tao ang naninirahan sa malayong lugar at hindi na muling nakita. Namatay ang isa sa kanilang kamag-anak at pinamanahan siya ng malaking halaga. Ipinahanap siya kung saang-saang dako, subalit hindi siya nakita. Nabaltaan nila na siya ay namatay na rin sa harapan ng isang paupahang bahay dahil hindi niya kayang magbayad ng 50 pisong upa para lamang sa isang gabi. Ang taong ito ay namatay na isang mahirap, gayong siya ay tagapagmana pala ng malaking salapi. Ito ay nangyari dahil hindi niya kinuha ang nararapat na para sa kanya dahil hindi niya ito hinanap. Ibinibigay ng Diyos ang lupang pangako sa mga Israelita, subalit hindi nila nasakop ng buo ito. Sa katotohanan, maliit lamang ang nasakop nila. Maraming mananampalataya ang tulad ng mga Israelita na pinagkakalooban ng maraming espiritual na pagpapala. Subalit namamatay tayo na tulad ng isang pulubi dahil hindi natin inaangkin ang mga bagay na para sa atin. Malalaman natin sa aklat na ito kung paano natin makakamit ang mga bagay na ito. Subalit bago ang mga bagay na ito, tayo ay may katunggali. Kung kaya tulad ng sinasabi sa ika-6 na kabanata ng Epeso, 12 talata na kailangan nating isuot ang mga baluting kaloob ng Diyos. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita,
na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual sa himpapawid. Kailangang isuot ang baluting ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kailangan sa pamamagitan ng baluting ito, tayo ay magtatagumpay sa ating mga kaaway. Subalit ang tagumpay ay hindi para sa atin, ito ay para sa Diyos. Makakamit din natin ang natanggap ng mga Israelitang kalayaan at pagpapala. Ang bawat tagumpay na nakamit ng mga Israelita ay ipinagkaloob nila sa Diyos. Sa bawat tagumpay na ating nakakamit, naroon din siya para sa atin. Sa talata 4 ng Josue ay ating mababasa ang ganito: mula sa Ilang at sa Lebanon hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Heteo, at hanggang sa malaking dagat, sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong nasasakupan. 300,000 milya ang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, subalit 30,000 lamang ang nasakop nila. 10 bahagi lamang ang nasakop nila, gayon din naman sa mga mananampalataya. Maliit na bahagi lamang ang nakukuha natin sa mga pagpapala ng Diyos. Basahin naman po natin ang talata 5. Walang sino man ang magtatagumpay laban sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Makikita natin sa talatang ito ang pangako ng Diyos kay Josue. Sinabi ng Diyos na hindi kita iiwan. Tulad ng ginawa ko kay Moises, ako ay sasaiyo. Basahin naman po natin ang talata 16 at 17. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipamamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Magpalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man magpunta. 2 beses na inulit ng Diyos ang mga katagang magpakatatag ka. Ito ay isang napakagandang pangako ng Diyos kay Josue, sapagkat sa kanyang pakikipaglaban, ang Diyos ang mangunguna sa kanya, at nangangakong magtatagumpay sila sa pamamagitan ng Diyos. Ito ay kung susundin niya ang kautusan na ibinigay ni Moises at hindi susuway sa anumang tagubilin mula doon. Siya ay magtatagumpay. Kung nais nating magtagumpay sa pakikipaglaban sa kasamaan ng sanlibutan ito, magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Sundin ang kanyang kautusan ng buong katapatan. Asahan natin na ang katagumpayanan ay mapapasa atin. Basahin po naman natin ang talata 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Inihahanda ng Diyos ang pinakamahalagang bagay na kakailanganin ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay, ang kanyang salita. Ginamit niya si Moises upang maitala ang lahat ng kakailanganin ng kanyang mga anak. Ang kailangan lamang nilang gawin ay ang sumunod at tuparin ang mga bagay na ito. Isa sa pagiging matagumpay laban sa kaaway ay ang salita ng Diyos. Ito ang isa sa mahalagang bagay na ating pananggalan laban sa kalaban, sapagkat ang salita ng Diyos ang tangi nating gabay upang tayo ay hindi magkasala. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala. Awit 111. Ang pagsunod sa kanyang salita, ang ating sandata at kalasag. Ito ay parang tabak na pumupuksa sa ating mga kaaway. Sapagkat kung sinusunod natin ang kanyang salita, asahan natin na ang kanyang banal na espiritu ang mananahan sa atin at magiging pananggalang sa pakikipagbaka sa kasamaan ng kalaban. At tayo ay magkakaroon ng katagumpayan laban sa kasamaan. Hebreo 4:12 ay ganito naman ang sinasabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu,
ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatatahon ng mga isipan at binabalak ng tao. Sa talata 9 ay ganito naman ang sinasabi, "Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon." Kailangang manindigan si Josue, dala ang tabak sa isang kamay at ang salita ng Diyos sa kabila. Kailangan niyang kumilos sa pamamagitan ng pananampalataya. At dahil dito, patuloy na pinatatatag ng Diyos ang kalooban ni Josue. Mga kapatid, tulad ni Josue, kailangan din na maging matatag ang ating mga kalooban. Kailangang makamit natin ang mga espiritual na pagpapala. Alalahanin natin na tayo ay nasa daigdig na pinamamahalaan ng kaaway. Tayong lahat ay manlalakbay sa buhay na ito. Subalit isang bagay lamang ang nakatitiyak tayo. Kasama natin ang Diyos. Ipinangako niyang hindi niya tayo pababayaan ni iiwan. Wala tayong dahilan upang manlupaypay o manghina sa ating pananampalataya. Hindi ito ang kanyang kalooban. Ang nais niya ay buong tapang tayong makipagbaka sapagkat nangako siya na kung tayo ay magtitiwala lamang sa Kanya, siya ay makakasama natin. Sa Efeso 6:10-18 ay ganito ang sinasabi, "Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laban at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nag-aahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong balutin ng Diyos upang kayo ay makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibikisa ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat pananalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal." Batid ni Apostol Pablo ang pakikipagbaka na hinaharap ng mga mananampalataya. Ito ang kanyang layunin, kaya sinabi niya sa mga mananampalataya sa Efeso na isuot nila ang mga kasuotan na dapat nilang talayin upang maging handa laban sa kaaway. Ang alagad na si Pedro ay sinabi niya na si Satanas ay tulad ng leon na umaaligid, humahanap ng masisilo. Ang ating pakikipagbaka ay laban sa mga gawa ng dyablo, laban sa mga gawa ng laman, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan at sa mga makasanlibutang gawain. Ulitin po natin ang sinabi ni Haring David sa mga awit 119, talata 11, "Ang mga salita mo'y iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo." Sa 16 na talata ay ganito po naman ang sinasabi, "Nagagalak ako sa iyong mga utos, hindi ko kaliligtaan ang iyong mga salita." Sa talatang 105 ay ganito po naman ang nasusulat, "Ang salita mo ay ilaw sa aking mga paa at tanglaw sa landas." Ang propetang Jeremias ay nagsabi sa 23 kabanata ng talata 29 na salita ng Diyos ay tulad ng apoy at ng masong sumisira at dumudurog. Sumisira at dumudurog sa mga dapat sirain, ngunit ang apoy at maso ay mahalagang gamit sa mga gawain. Ang salita at utos ng Diyos ay hindi nagbabago at namamalagi. Sa Ebanghelyo ni Marcos, ganito naman po ang kanyang sinabi sa 13 kabanata ng 31 talata, "Lilipas ang langit at lupa,
subalit ang mga salita ko'y hindi lilipas. Sa aklat ni Propeta Isaias 40, talata 8, ang damo ay natutuyo at ang mga bulaklak ay nalalagas, ngunit ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Sa aklat ng mga awit ay sinabi ni Haring David, ang iyong mga salita ay matamis sa aking labi tulad ng pulot-pukyutan. Ang iba't ibang bitamina ay mahalagang pangangailangan ng ating katawan. Gayun din ang salita ng Diyos, mahalagang pangangailangan ng ating buhay espiritual upang lumago ang ating pananampalataya. Ang paalala ng Panginoon kay Josue noong italaga siya na mamumuno sa mga Israelita ay ganito, Josue 1:8-9, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dilidilihin mo iyon sa araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayoy giginhawa at magtatagumpay. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos ay isa sa iyo saan ka man pupunta. Layunin ng Diyos na manatili ang relasyon niya at mga Israelita. Tanging ang kanyang mga utos at mga salita lamang ang magiging gabay nila sa lahat ng panahon. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na aklat. Ito na naman ay naging pagpapala sa amin. Ang aming pag-aaral ay nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Muli, inihiling namin na kami po ay gawin mong mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malasin mo
daan. Tadhana ay kailupit, kay raming luhat pagtitiis. Dahil sa kaniyang pag-ibig, ligaya ang tugon sa hinagpis, sa hinagpis. Langis siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.